serye. So, KBS. So, kasama ko ngayon yung isa sa namamahala dito sa abandonadong bahay. So, si Kuya Michael. Kuya Michael, pag pupunta pa rito, dapat ba maano mga dala namin? Ganda kasi po ng mga pangontra. Kaya na... Ay, may dala akong pangontra, pre. Pwede ba to? Pakaswang yan eh. Bakit sa ba dito pwede? May isa pa akong dala dito, pre. Saglit lang, dudukutin ko lang. Ito yung matagal ko na tinagutago ay. Pwede kaya ito, pare? Ay! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At nagbabalik ang dating adik. Dating pogi. So ayun mga idol yan, tinuturo ni Kuya Michael dyan sa boundary yung Atimonang shootout na nangyari way back 2013. So pinakita niya, tinuturo niya sa amin dyan sa part na yan yung mga bangkay kung saan inilagak ng mga namaril. So ayan, dahil daw mas tumindi yung pangangambala doon sa bahay. Kung napanood nyo po yung kay Kuya Bash ay na episode, yun po yun. So, mas tumindi yung pangambala nung nangyari shootout. Kumbaga, mas paniniwalaan natin na talagang dyan nagtirahan yung mga kalwa. Kasi kung napansin nyo nung umpisa, ay talagang pinabayaan siguro. Dali-daling umalis na may-ari. Kasi dyan daw ay namatay lalaki. Kung saan namatay lalaki na may-ari ng junk shop, tsaka asawa. At yung mga anak ay hindi na tumagal. Kasi talagang nakakatakot na, kumbaga creepy na talaga mga idol. Na, ay naku po. Kung makikita may isa-isa, dali-dali na umalis. At yung mga idol, kung makikita nyo naman mga idol, talagang naabandona na yung bahay na yan. So, ayan po. Ito po yung pangalawang kwarto sa dulo. So, maganda sana siya actually. Kaso, siguro kahit patirahin ako dito, o ikaw, titira ka ba dyan? Libre? Kaya ba tumira dyan? Wala kang kapitbahay? So, ayun, nakikita nyo mga idol, talaga nabulok na siya halos sa pabayaan na kasi. At yan nga po mga idol. So naisip ko baka maganda rin magpa-challenge 24 hours sa lahat ng vlogger na taga-Shine. Kakasaka ba kung nakikinig ka pa hanggang ngayon? So ito, dito daw, kung nakikinig din yung kwento ni Kuya Bash, kung saan nagpakita yung lalaking nakaitim na nakakaday ng paa. Siguro naman napanood yung sa version ni Kuya Bash. So ayan po, dyan niya pinapaliwanag ni Kuya Michael na dyan daw talaga na naispatan. So, kayo mga idol, kung malalakas yung loob nyo, kung dadaan kayo dyan sa area yan, so lalo na mataga-Shine, alam nyo yan. Hello mga idol, boss idol. So, kasama ko ngayon ang KBS team. Itong Bayan Serye. So, KBS. So, kasama ko ngayon yung isa sa namamahala dito sa abandonadong bahay. So, si Kuya Michael. Kuya Michael, pag pupunta pa rito, dapat ba maano mga dala namin? Ganda kasi po ng mga pangontra. Kaya na... Ay, may dala akong pangontra, pre. Pwede ba to? Pakaswang yan eh. Bakit sa ba dito pwede? May isa pa akong dala dito, pre. Saglit lang, dudukutin ko lang. Ito yung matagal ko na tinagutago ay. Pwede kaya ito, pare? Ay, pasuob yan! Galing! Ayan. So, di ba sabi dapat suubin daw kapag ganito may mga nararamdaman o nagpapakita? So, ayan, may dala rin tayo pansuob mga idol. So ayun nga mga idol, lagi pala isipan sa akin yung cruise sa pagpapasok, ayan yung puting yan. So bakit may cruise yan? So niligay daw yan nung bayaw niyang in-check dahil pangontra nga. Kasi nga, bago pa magkaroon ng shootout ay may nararamdaman na. So isa pang misteryo dito mga idol ay yung balon na hindi nakakatian kahit summer El Nino ay ni minsan ay hindi makatian ng tubig. So talagang tinahak namin. Sumabit ako sa team KBS Kwentong Bayan Serye team. Si shoutout Sir Melvin, Jero at saka kay Kuya Rap. So, ayan po ay pinamumunuan po ng ating butihing kunsya na napakasipag. Shoutout sa iyo, Kuya Bash Sarmento, ang kuya ng bayan! So, ayan po, kung makikita po ninyo, talaga pong napakatarik. Ayan po, nakarating na po kami. Pakinggan po natin ang kwento ni Kuya Michael. Okay. Lapit naman, Jero, para kita yung camera. Ayan, ano? Yung ilog. Dito sila nanirahan. Tapos sa pagtiro, naroon yung kanilang bubol. Dito sila naliligo, dito sila nakuha ng inumin. Taas. Pre, si ano? Sino yung matandang sinasabi kanina? Si Laskete? Alam din yung kwentong yun. Si Ninong Ding na Laskete, kung makikilala ninyo, siya yung mas maraming nalalaman ako dito Sa kwento. Na kung paano nanirahan dito yung mga Hapon, kung paano nila naging doon nga ng barko ng mga Hapon doon, kita-kita mo na rin sa... Okay. Ay, taas ito eh. Tarik eh. Talagang kita. Ang hiwaga kasi nito, kahit anong mangyari, kahit mag-El Nino, hindi siya nakakatiyan. Hindi nakate.
Oh. May bukala na, balong. Ang Kaya ganda. ginawa ng bayo ko, nag-ano siya ng itong hose na to. Papunta sa baba, doon sa bahay. Palubog dito. Mm. Kasi dati hindi naman ganito sitwasyon. Ano nito, ito parang hukay na palibot ng bato. Ayun, ang ganda nga ng pagkakabato. Ang ganda ng pagkakabato ngayon, yung malalim. Mm. Kaya ito gumuho, natabunan. Siguro, para hindi na rin makita yung kanilang treasure na kung ano man treasure na lang tinago dito. Na wala naman nag-atim. Baka Kasi pa nag-atim ng masama. kukain natin. Ano naman natin? Paano ko lang nakarinig? Baka sila nagparamdam. Ano ba? Eh wala